Kumusta? Pag-usapan natin ngayon ang isang napaka-powerful na technique. Ito ay isang sinaunang paraan para tulungan tayong maging matatag kahit ano pa man ang pagsubok na dumating. Ready na ba kayo? Isipin mo to, paano kung bukas, bigla na lang magdilim ang buong mundo? Walang kahit anong warning, seryoso, anong una mong gagawin? Okay, so unang-una, boom! Walang kuryente. Yung ilaw mo sa bahay, patay. Traffic lights, wala. Yung ospital na malapit sa inyo, madilim din. Lahat sabay-sabay sa isang iglap. At syempre, kasunod ng kuryente, goodbye, internet. Imagine, yung buong koneksyon mo sa mundo, sa balita, sa pamilya, sa trabaho, putol, biglaan. Dahil dyan, paano mo matatawagan ang mga mahal mo sa buhay? Paano mo malalaman kung safe ba sila? Lahat ng communication lines down. Sa moment na yon, parang mag-isa ka na lang talaga. At ito siguro yung pinakamatindi lahat. Lahat ng ATM hindi nagagana. Yung pinaghirapan mong pera sa bangko, ayun, numero na lang sa isang screen na hindi mo ma-access. Grabe, di ba? Nakakatakot isipin. Oo, nakakatakot yung ganong senaryo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isang paraan, isang sinaunang paraan para paghandaan yan? Isang paraan para kontrolin yung takot bago pa man mangyari yung kinakatakutan mo? Ang tawag dito ay premeditatio malorum. Isa itong exercise ng mga Stoic. Ang ginagawa mo, sinasadya mong i-imagine yung mga pinakamasamang pwedeng mangyari. Pero teka, hindi ito para magpanik ka. Ang goal nito ay para sanayhin yung isip mo. Para kapag dumating na talaga, hindi ka magugulat. Hindi ka mapaparalisa. Kasi in a way, napagdaanan mo na siya sa isip mo. Sabi nga ng sikat na philosopher na si Seneca, ang taong naghanda para sa hinaharap ang siyang amo ng kanyang takot. At yan mismo ang core idea ng pinag-uusapan natin. Okay, so subukan natin. Gawin natin ang unang rehearsal, yung total blackout. Balikan natin yung senaryo kanina, lakaran natin yung kadilimang yan sa isipan natin. Okay, i-imagine natin yung mga detalye. Let's say may 5 araw na lang na diesel yung power plant. Pagkaubos nun, bagsak ang buong grid. So walang ilaw, yung mga gasolinahan hindi gagana, yung gripo mo walang tubig kasi walang pressure. Tapos yung mga ospital, umaasa na lang sa mga luma nilang generator na pwedeng bumigay anytime. At yung mga gamot sa ref, sira lahat. Dito mo ngayon makikita yung pagkakaiba. Yung taong hindi handa, siya yung magpapanik, magagalit. Bakit nangyayari to? Feeling victim. Pero yung taong prepared, yung nag-rehearse na sa isip niya, kalmado lang siya kasi may plano na siya. May nakastock na siyang cash, tubig at mga gamit bago ba man pumutok yung krisis. At dito papasok yung napakagandang pagbabago ng pananaw. Para sa taong naghanda, sasabihin niya, okay, hindi to catastrophe, pagbabalik lang to sa mas simpleng buhay at alam mo yon na pag-ensayuhan ko na to. Okay, sige. Isa pang rehearsal. This time, water crisis. Paano naman kung biglang mawalan ng tubig? Gawin nating totoo. I-imagine mo, yung gripo nyo, tuyo. Una, ilang oras lang. Tapos, naging isang buong araw. Hanggang sa naging ilang araw na. Anong mangyayari? Siyempre, yung hygiene, babagsak. Posibleng kumalat yung sakit, yung mga pananim, tuyot. At sa mga pila para sa water truck, grabe, yung tensyon ng mga tao, ramdam na ramdam mo. At again, makikita natin yung dalawang klase ng response. Yung hindi handa, magwawala yan sa inis, matataranta sa uhaw, baka makipag-away pa para lang sa tubig. Sa kabilang banda, yung prepared, gagamitin niya yung nakaimbak niyang tubig. Alam niya kung paano ito linisin at bawat baso, bawat patak, may pasasalamat. So anong aral sa rehearsal na to? Ang Stoic reframe, itong kakulangan, tinuturuan lang ako nito kung gaano kaunti lang pala talaga ang kailangan ko para mabuhay. Kaya ko pala. Napaka-powerful ng realisasyon na yon, di ba? So bakit nga ba natin to pinag-uusapan? Ano ba talaga yung kapangyarihan ng mental rehearsal na to? Bakit ito mahalaga para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat? Kasi ito yung pinaka-bottom line eh. Ang tunay na kalaban, hindi yung sakuna mismo. Ang tunay na kalaban, yung pagka-paralyze natin dahil sa gulat. Alam mo yung kasabihang mas nagdurusa tayo sa ating imahinasyon kesa sa realidad? Totoo yan, pero may kulang. Nangyayari lang yan kung hindi natin ginagamit ng tama ang ating imahinasyon. Kasi pwedeng itong gamitin hindi para sa pag-aalala, kundi para sa paghahanda.
Kaya ngayon, iiwan ko sa iyo itong tanong. Anong apoy ang susubukan mong lakarin sa isip mo? Anong pagsubok ang paghahandaan mo ngayon para bukas kapag dumating man yan, ikaw na ang may kontrol?